pinangarap ng maging artista. Nora Honor, ipinanganak sa pangalang Nora Cabaltera Villamayor, premyadong artista sa pelikula, mang-aawit, producer thespian, naging kinatawan ng The Pinoy Dream. Ang kanyang pagsikat mula sa hirap habang nagtitinda ng mani at tubig sa estasyon ng bus sa probinsya at ang pag-akyat sa tugatog ng tagumpay na tinawag na superstardom patuloy kay Honor. Kakambal ng puspusang trabaho at angking talento ay ang bumihan sa imahinasyon ng henerasyon ng mga Filipino. Ang dyan ako ng bata ako talagang kaya maitim, tapos maliit. Parang, kasi uso nung araw yung mga mistisa, di ba? Ang talagang ginawa ko puhunan para makapagtrabaho ay ang aking pagkanta. But how are you to know? Tonight I cry. Tonight I miss you so. Pagka nakakarinig ako ng gusto kong kanta, sa kapitbahay namin kasi sila lang sila ang may radyo. Hinihiram ko yung kanilang radyo, tapos sa radyo ako nag-aaral ng kanta. Inabangan ko kung patutugtugin yung paborito kong kanta. Doon ko rin minimemorya yung lyrics ng kanta sa radyo. Nagsimula ako sa probinsya, sumasali ako sa mga amateur singing contest. Nanalo naman ako ng first prize. Tapos ang naalala ko nung una, nanalo ko ng first prize ang premyo sa 20 pesos. Kinabukasan, pinababayad lang namin sa utang namin sa mga tindahan. Sumasali rin ako sa Liberty Show noong araw at nanalo ko ng first prize. Nag-champion. Kanta ko noon ay You and the Night of the Music. Nanalo ko ng 2 linggo. Pangatlong linggo, talo na ako kasi alam mo na ako ipagkanta ko ni You and the Night of the Music. Yan at yun ang ginakanta ko. Nakita ng kabataang Pinoy ang kanilang sarili sa isang bidang tauhan na tunay na maliit at kalumaging kaligaran na gumaganap sa mga mahuhusay na drama sa mga sinihan at nagpunyi sa pagkapanalo nito sa isang patimpalak na ubod ng tanyag sa buong bansa. Noong araw, kasi ginagawa ng Hilso noong araw, puro kantahan. Yun lang ang ginagawa ng kantahan. Hanggang dumating yung point na sabi ko, hindi naman habang panahon puro ganitong klase ng pelikula gagawin ko kasi para bang gusto ko lang mag-eksperimento ng iba ng mga pelikula na pwedeng magpakita ng kaya kong kumarte. Subalit, sa pelikula sadyang pumaimbulong si Honor. Isang artistang matinig sa pag-arte, nangungusap ang mga mata na patotohanan ng mga senyastes, na may maipagmamalaking kalipunan ng obrang binigyang kahulugan ng walang kupas na galing. At ngayon, nakaluklok na sa hanay ng mga di malilimutang pagganap. Naibenta ko yung bahay ko para gumawa lang ng 3 taong walang Diyos. Yun ang unang-unang ginawa kong pelikula, premium ng ND Productions. Talagang pinagdalaman namin yan ng panahon ni Boye. Nagseryoso na kami gumawa ng pelikula. Ang sa akin lang, sa puso mo lang yung pag-aarte. Tumingin ka sa mata ng diretso, nag-eksena mo, kung nag-eksena ka. Ano yan eh, pagka tao sa puso mo yung ginagawa mong pag-aarte at nakatingin ka sa ka-eksena mo, mararamdaman mo yung ka-eksena mo. Dapat, anuhin mo yun eh. Sagutin mo yung ng aayon doon sa ka-eksena rin. Na hindi ka kinakailangan na magnakaw ng eksena. Mas maganda kasi pag yung nagsasagot na kayo ng walang papaya ka nga ng pag-arte.
ginagawa mo at saka ng Kaisedo. Sinasalamin ng mga papel na ito ang iba't ibang sensibilidad ng isang Filipina habang umaangkop sa panahong kontemporanyo. Sa halos 200 pelikulang kanyang kinatapukan, nanamlay si Honor. Subalit, muling sumigla bilang isang atubiling espiritista sa isang bayan na nawalan ng pag-asa. Himala, 1982. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso namin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng masumpa ng mga Diyos! Hindi totoong buntis ako dahil sa himala! Hindi totoong nagpakita sa akin ng mahal na Birhen! Walang himala! Hindi totoong may himala! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng masumpa sa mga Diyos! Kiling Tagahanga, Bona, 1980. Isang dalagang igurot sa gitna ng mga nagtidigmaang tribo. Banawe, 1975. Isang naabusong kasambahay, Achay, 1978. Isang babaeng ibibitay, The Floor Contemplation Story, 1995. Isang lesbian na humaling sa pag-ibig, T-Bird at Ako, 1982. Isang babaeng taga-bayan na umibig sa kaaway na sundalo, 3 taong walang Diyos, 1976. Isang babaeng tumutuligsa sa paninilan ng Estados Unidos, minsay isang gamo-gamo, 1976. My brother is not a pig. Isang nangungulilang OFW nurse, Medica, 1984. Isang pinagtaksilang asawa ng pintor, Mga Uod at Rosas, 1982. Isang sikat na artista sa gitna ng magulong buhay, may asawa, Kung Ako'y Iiwan Mo, 1980. Isang ina na kinailangang magpasyang mabuti dahil may kapalit, Ang Tunay na Buhay ni Pasita M, 1991. Isang balo na nasilong ng May December Affair, Naglalayag, 2004. Isang komadronang badyang na walang anak, Thy Womb, 2012. At iba pa. Puno ng mga plake at tropeyo ang estante ni Honor na iginawad sa kanya ng mga samahang gaya ng FAMAS, Urian, Film Academy of the Philippines, Star Awards, Catholic Mass Media, Young Critics Circle, Metro Manila Film Fest, pati na ng mga pandaigdigang organisasyon mula sa Cannes, Berlin, Cairo, Malaysia, Belgium, Italy, Russia, at marami pang iba, alinsunod sa proklamasyon bilang 1390 na may petsang ika-10 ng Hunyo 2022 at bilang pagkakilala sa kanyang husay at natatanging kontribusyon sa sining Filipino. Iginawad kay Nora Honor ang Orden ng Pambansang Alagad ng Sining. Paano niyo gusto maalala ang isang Honor? Kung sino ako, kung ano yung pagkakakilala nila sa akin, isang mga awit galing probinsya na nakipagsapalagan para iba mabuhay ang sarili ng pamilya.